Good day. We are here to present about the evolution of e-commerce and m-commerce in the Philippines. In this presentation, we will show how online buying and selling started, how electronic and mobile commerce grew, and the key changes that shaped the way Filipinos shop today. From the early days of simple online platforms to the rise of apps and digital payments, we will trace the journey that made e-commerce and m-commerce an important part of our daily lives. Let's begin. So, I will discuss the Republic Act 8792, which is Electronic Commerce Act. So, this law made online contracts and electronic signatures officially recognized in the Philippines. Before this, people were unsure if buying or signing something online was safe or even legal. So, in the Philippines, sa Pilipinas, uh, ginagamit yung online platform. This law, ginagamit ko for signing sa deliveries or even sa order mo. Tuwing darating to, you need to read the policies before your signatures, before you receive your orders. You need to sign, you need to make sure that your signing is uh, not going to be bad to you. So, anything you buy, sign, or agree to online is just it's just as real and binding as if you did it on paper. So, katulad nga ng sinabi ko kanina, you need to make sure na yung sinasign mo is safe sa'yo or sa'yo talaga i-deliver. This gave people in business the confidence to shop, sell, and sign deals online safely. So, ginagamit din to ng mga online seller to be to make their business, to make sure that their business were trustworthy sa mga customer. So, example, when you click I agree or use an e-signature for delivery contracts or bank apps, that is valid because of this law. So, because of this law nga, nakikita naman natin na pag nag-open ka ng isang online platform, may maglalabas ng agree or agree sa policies or sa nilalaman ng policies ng isang apps. So, it built trust in online shopping. People became more confident that their online purchases were real and protected. So, ginagamit nga to sa online shopping, which is nakaka-make sure sila na kung totoo ba or hindi ba scam yung i-deliver sa kanilang product. So, businesses also started to sell online because they knew the law supported the digital transaction. So, by this law, sinusupport niya rin yung mga online seller, which is, alam kasi nila na susuportahan sila ng law na to. Pag once na may problem na nangyari with their customer. So, katulad nga ng Shopee, Lazada, Grab, ginagamit yung katulad ng sinabi ko na yung I agree, ginagamit to make sure na so, without this law, many of the things we do online now, like paying bills, booking flights, or even signing a document through email, might not be legally valid. So, kung wala yung law na to, which is the Electronic Commerce Act or Republic Act 9, yung hindi magiging legal or valid yung pag transact natin sa online platform. GCash before and now. So, dati kasi yung GCash is sobrang simple lang. Pwede ka nang magpadala
ng pera at bumili ng load gamit ang text message sa cellphone mo. Ginawa ito para sa mga walang bank account, parang isang simpleng digital wallet. Ngayon kasi is malaki na yung pagbabago ng GCash. At isa na siyang malaking app na may maraming serbisyo. Bukod pa dito is sa pagpapadala ng pera, pwede ka nang magbayad ng QR code, magbayad ng bills, mag-ipon sa special account, mangutang o kaya ay mag-invest sa stocks and mutual funds. So, hindi lang siya pang para sa paglipat ng pera. Isa rin siyang kumpletong financial at lifestyle tool na magagamit mo sa halos lahat ng bagay. Before 2010, ang Lazada at Lazada ay nagsimula bilang mga online store na nagbibenta sa kanilang sariling produkto. Ang Lazada ay para sa iba't ibang gamit habang ang Lazada naman ay para sa mga gamit nila ay kakilala dahil sa madaling pag-shopping online, lalo na ang serbisyo cash on delivery at example pagbalik ng produkto na ngayon pareho silang naging malaking online marketplace. Ibig sabihin ay pinapayagan na ng libo-libong ibang tindahan na brand at ang brand na nagbibenta sa kanilang mga website. Kaya mas marami na ang pagpipilian, dagdag na din sila ang iba pang features tulad ng mga personalized 2015, Shopee launched mobile-first marketplace focused on app-based shopping with promos and free shipping. Importance, change habit towards mobile shopping. Okay, first daw po ni-launch yung Shopee noong 2015 and yung Shopee daw po, from the start, yung design daw po siya para sa mga smartphones and yung app daw po na to is para mas mapabilis, mas mapadali, and mas convenient daw po yung shopping experience natin. And yung Shopee daw po is meron daw po silang mga promo and free shipping. Meron sila nun para daw po mas ma-attract yung mga customer and mas magstay pa sa kanila. And meron din po silang mga ads sa TV. And meron din daw po silang mga mega sales like 11/11, 12/12, mga ganun po. And meron din silang mga free vouchers doon and madalas din po pag ganon, meron silang mga free shipping. So mas mapapamura ka pag sa Shopee. And ang naging effect daw po ng Shopee sa mga namimili is mas pinadali nga po yung shopping, yun po, katulad na sinabi ko kanina, and na-encourage daw po yung mga impulse buying, lalo na po pag may mga flash sale, mga ganon. And example po nito ng Shopee, noon po, kailangan nyo pang bumili sa mga palengke, pupunta pa kayo sa palengke para bumili ng pumunta ka pa sa malls, ganon, para makabili ng mga products. Unlike ngayon, sa cellphone na lang po, mag-order ka na lang po and maghihintay ka na lang po ng delivery. And maganda rin po pag naghihintay ka po ng delivery is pwede ka pa pong makapag-ipon para pambayad mo dun sa order niyo po. 2020 COVID-19 pandemic lockdown, push business and consumers online. Importance, accelerated years of e-commerce growth in just months. Before COVID-19 pandemic 2020 lockdown, marami sa mga tao sa Pilipinas nahihikayat online shopping tulad ng mga Shopee, Lazada, Temu at iba pang mga online marketplace. Dahil hindi sila makapagpunta sa mga physical store. Dahil lockdown, hindi sila labas ng bahay, makapag-shopping kung saan-saan. Kaya sa mga
online platforms na lang sila nag-shopping. And then, nagdulot ito ng malaking pagtaas ng online sales ng Shopee at iba pang e-commerce. So, may naman po is, i-discuss ko naman po yung e-wallet boom. So, from 2021 to 2024, doon po umusbong yung online payment app. So, during pandemic, marami na pong gumagamit ng mga online applications katulad ng Shopee, Lazada, Shein, Temu. So, yung mga application po na yun yung mga online platforms na ginagamit ng mga tao during pandemic para mamili, no? Mamili ng mga gamit, mga kinakailangan, mga necessities or mga needs nila during pandemic kasi nga lockdown. So, sa mga applications na yon, gumagamit din sila ng iba't ibang klase ng online payment app or e-wallet. So, doon po umusbong yung GCash, or doon nag-boom, doon sumikat yung mga e-wallet, katulad ng GCash, Paymaya, later na yung mga Palawan Pay na yan. So, during that time, sobrang sikat po ng GCash kasi nga po, mas convenient nga yung pagbabayad ng mga pinamili natin through online platform shopping. So, kagaya din ng Paymaya, ganun din yung gamit niya. So, sa ngayon po, base sa mga nakikita ko at sa research ko po ay mas marami pong gumagamit ng GCash kumpara sa Paymaya or Maya. Kasi nga po, mas accessible, less yung mga hinihingi na information sa GCash kumpara sa Maya. So, bale, saglit na lang kapag magpapaverify ka sa GCash kumpara sa Maya. So, bali po, ang importansya po ng mga e-wallets na to is accessible po, convenient, kumbaga anywhere, everywhere, pwede mo silang gamitin kapag magbabayad ka sa mga restaurants or kapag magbabayad ka sa mga online platforms, ganon. So, mahalaga po na malaman natin yung kahalagahan ng ganong mga applications. Kasi po, napapanahon, tsaka umuusbong na po yung ekonomiya natin or umaangat na. So, ibig sabihin, dapat nakakasabay na rin tayo sa iba't ibang uri ng trends or ng mga ginagamit ng mga tao ngayon para makasabay tayo or madali tayong maka-adapt sa ating environment. Yun lamang po. Thank you. Let's discuss the fearless prediction based on Philippine context. So the first one is Super apps. Shopee, Lazada, GCash, Maya will combine shopping, banking, and delivery. So, yung mga apps na Shopee, Lazada, GCash, at Maya, hindi lang sila pang shopping o pang banking. Magiging all-in-one na sila. Ibig sabihin, sa isang app, pwede ka nang mag-shop, magbayad, magpadala ng pera, at magpa-deliver. Parang lahat ng kailangan mo is nasa isang lugar na. next is the social in life setting. So, lots of online platforms is Facebook, TikTok. Maraming gumagamit ng live selling. So, by doing this, makikita siya ng customer yung item and makakausap niya yung seller. Because of this, mas personal at mas interactive kung titignan natin. So, the next is cashless and BNPL. So, the BNPL is buy now or pay later. Mas maraming gumagamit ng e-wallets at digital payments. Katulad ng GCash. So, katulad ng BNPL or buy now, pay later. Ginagamit to without paglabas ng money. So, ginagamit to without paglabas ng money. So, makakabili kung anong gusto mong bilhin. So, mas mapapadali magbili yung mga tao by using these online platforms.
In short, mas magiging seamless, accessible, at interactive ang online shopping sa Philippines. To this presentation, ating pag-asipan ang pag-unlad ng e-commerce at m-commerce sa Pilipinas. From online transactions to mobile shopping, malaki ang naging impact nito sa ating ekonomiya, pang araw-araw na buhay. Ang e-commerce at m-commerce ay nagbukas ng maraming opportunities para sa mga negosyo at consumers. Pwede na tayong mag-shopping online, magbayad ng bills, at mag-access sa iba't ibang uri ng service kahit nasaan tayo. Sa hinaharap, asahan natin ang mga innovation tulad ng digital payments, AI at marami pang paglago sa ating industry. Let's harness the power of e-commerce at m-commerce para sa economic growth, better customer experience at global competitiveness. Thank you. Imagine you want to buy new shoes. Before, you had to go to the mall, walk around different stores, and line up at the cashier. But now, because of e-commerce or online shops and marketplaces, you can just open your laptop, visit Shopee, Lazada, or Zalora, and see hundreds of shoe options right away. You can compare prices, read reviews, and even check if there's a discount. Now, here's where m-commerce makes it even better. Let's say you're outside waiting for a friend at a cafe and you remember you need those shoes. So instead of rushing home to open your laptop, you just go grab your phone and you open the app and shop while sipping your hot coffee. With just few taps, you can pick the design, choose your size, and pay instantly through GCash, Maya, or other mobile banking apps. This is the beauty of integration. M-commerce and e-commerce work together to make shopping super convenient. E-commerce gives you the full shopping experience, while m-commerce, on the other hand, makes it mobile and on the go. This saves you time, let you shop anytime and anywhere, and remove the hassle of carrying cash. In short, you're not tied to a physical store anymore, or even a computer anymore. Whether you're at home, on your laptop, or with your phone, the shopping experience is smooth, fast, and cashless. From browsing items to paying in just few taps. Cash Lunch, SMS-based mobile money, allow Filipinos to send money via phone. So, 2004, GCash Lunch ay parang first step sa mobile phone dito sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng SMS, pwede ka magpadala ng pera gamit lang yung phone mo kahit walang internet. So, super convenient ito lalo na sa mga walang bank account at ito ang nagbukas ng daan para mas maging madali ang transaction sa bansa. Kasi kailangan pang pumunta sa isang physical bank o sa isang money transfer tulad ng LBC o Cebuano Year. Pipila pa para mag-fill up ng form at magpadala ng fee. And ngayon, GCash ang pagbabago sa physical transaction ng mga Pilipino. Ginawa ito para sobrang dali ng convenient ang pagpadala ng pera lalo na sa mga walang bank account. Yung differentiation naman po ng Lazada and Zalora. Lazada at Zalora, kanilang mga inaalok. Ang Lazada ay isang malaking online marketplace na nag-aalok ng iba't ibang produkto katulad ng electronics, gamit sa bahay at iba pa. Samantalang Zalora naman ay isang platform na puro fashion and pag-aalok ng mga gamit at accessories. Mula sa mga kakilalang brand para sa mga mahilig sa fashion dahil dito, ang Lazada ay parang isang all-in-one shop para sa iba't ibang
pangangailangan, habang ang Lazada ay para sa mga gusto magkaroon ng high quality na fashion.